Mga kwento ni Thelmo. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Banjo. Ang kwentong ibabahagi ko, nagsimula ang lahat ng sinasama ako palagi ng lolo ko. Naitago na lamang natin sa pangalang Lolo Ismael. Ang edad ko noon, kung hindi ako nagkakamali, nasa 12 taong gulang. At unang mga taon ito ng dekada 80 sa liblib na lugar ng Cadiz sa may Negros Occidental. Albularyo ang lolo ko. Isang magaling na albularyo. Nakarating kami noon ng lolo ko sa Bantayan, sa Santa Fe at sa Madre de Dios. Ang tatlong lugar na ito ay nasa isang isla lamang na sakop ng Cebu. Hindi ko alam ang sadya ng lolo ko, pero nakikita ko ang mga ginagawa niya doon. Ang isip ko pa kasi noon ay puro laro lamang at masarap na pagkain. Pero sa likod ng lahat ng yon, may mga alam na ako patungkol sa pagkatao talaga ni lolo. Maging yung mga kagamitan niya, gawa ng ipinaliwanag niya naman sa akin yon. Maliban na lamang sa masiselang gawain na hindi ko pa dapat matutunan sa mga sandaling yon. Dahil nga delikado pa mga ito. Ang mga ginagawa ng lolo ko sa isla noon, naglilibot lang. Tapos kung sino-sino ang mga nakakasalamuha na parang kapwa mga albularyo. Nung makarating kami sa Santa Fe, may kinausap siya. Mga matatandang babae. 2 yon. Tapos nagkukulong sila sa silid ng halos 2 oras. Ako naman ay bagot na bagot sa kakaantay sa labas. Napaghihinalaan ko pa nga na baka nambababae si lolo. Sabi ko nakakadiri siya, gawa ng matanda na tapos na babae pa. Ikaw ba naman, di ba? Nakita mong nagkulong sa silid. Ano kayang gagawin nun? Magdadasal. Pero kutos lamang ang inabot ko nun. Malabo umano ang naiisip ko. May mga pinaghahandaan lamang umano siya nun. Nung umuwi na ako, naging abala si Lolo Ismael. Nasa likod lagi ng bahay at may kung ano-anong ginagawa na hindi ko naman maintindihan. Parang baliw. Basta nagpapausok ito noon sa kanyang mga kagamitan sa panggagamot. Pero ang tumatak talaga sa isipan ko ay ang kanyang bolo na nakatarak sa lupa. Binubudburan niya ng abo at kung ano-ano pa yon. Pinapausukan niya rin ito. Tapos ay nilalagyan ng lana at dugo ng manok. Nga pala, ang bahay ni Lolo, nakadikit lamang sa mismong bahay namin. Pahapa o bungalow type na magkakarugtong. Gawa sa baliktarang kawayan o kulubhayang na kawayan ng dingding. Tapos ang bandang ibaba, semento na. Yung bubong ay nipa naman o pawid. Bali kusina lamang ang namamagitan. Isang pasilyo na pahaba at ito ang naghihiwalay sa bahay namin at bahay ni Lolo. 2 kaming magkapatid. Maliit pa lamang ang kapatid ko. Nasa 3 taong gulang noon. Ang mga magulang ko naman ay hinahayaan lamang ako na sumama kay Lolo dahil nga bakasyon naman. Tsaka alam ko na din na gusto nilang matuto ako sa mga kung anong pinagkakaabalahan ng lolo ko sa araw-araw. Sa makatwid, nakaakda ako na magmana ng kung anumang abilidad ni Lolo noon. Ang kabuwang postura naman ng lugar, mabahay. Ang mga kapitbahay namin, malapit na mga kaanak lamang din. Parang compound kumbaga. Compound na nasa liblib banda. Hindi ko talaga alam noon ang mga ginagawa ni Lolo. Pero nagkakaroon ako ng interes. Nakakapanibago siya. Doon ko palang nakikita ang lolo na sobrang seryoso na mukha, samantalang lagi naman itong nakangisi at komedyante. Hanggang sa kinulit ko na talaga si Lolo Ismael.
lalo na yung madalas na siyang nasa silid niya. Nakaharap ito sa altar. Nagdadasal lagi doon. Pero ibang kataga ang naririnig ko. Hindi ito yung karaniwang dasal sa may simbahan. Bagkos ay parang muni-muni na para bang ibang lengguwahe. Pagkalabas noon ng silid ni Lolo, sinabi kong ano ba talaga ang pinaghahandaan niya. Sabi niya naman sa akin, gusto ko daw ba sumama? May pupuntahan naman siya. May re-resolbahin lamang na problema. Pero dapat umano ay huwag akong mangulit at matakot nun. Ano ba talaga yan, Lo? Lagi mo nga akong sinasama pero nagmumukha naman akong walang alam. Ayaw mong ipaliwanag. Nakesyo bata pa ako. Nakesyo delikado. Delikado daw. Nakakamatay ba yan? Ikaw na talaga yung apo na hinahanap ko, Banjo. Tama lang. Mapagkakatiwalaan naman kita, di ba? Ayon kay Lolo, may lumapit umano sa kanya. Humihingi ng tulong. Ginagambala ang pamilya nila ng hindi matukoy-tukoy na nilalang. Pinuntahan niya umano, kaso hindi niya kaya ang naroroon. Kaya kinakailangan niyang magpalakas at ito ang dahilan kung bakit nakarating kami sa may isla. Nagpapalakas umano siya ng karga sa katawan, hindi ng bababae. Maligno umano ang gumagambala. Kung naaalala ko umano yung dalawang matanda na pumunta dito noong may klase pa ako, yun ang humihingi ng tulong. Bahagya akong binagabag. Nadawit na kasi ang katagang maligno. Nasabi pa naman sa akin ng Lolo ang mga itsura ng mga ito. Pangit, nakakakilabot. Ayun na nga. Ito yung lumalabas tuwing dapit hapon, lalo na kapag umaambon. Bagamat nagdadalawang isip pero hindi ako natakot. Gusto ko talagang matunghayan kung totoo ba talaga ang mga nilalang na kinikwento sa akin ni Lolo. Ang buong akala ko, sa susunod na araw pa kami aalis pero pagsapit ng gabi ay nakita kong nag-uusap si Lolo Ismael at ang tatay kong itago na lamang natin sa pangalang Ando. Nagpapaalam pala si Lolo na sa mga oras na yun ay aalis siya at isasama niya ako. Pumayag naman ang tatay noon. Kaso may payo ito. Tinawag ako at sinabing wag daw ako mangungulit sa lolo ko kapag may ginagawa. Hanggat maaari ay manood na lamang. Nga pala, etong tatay kong si Ando, albularyo din ito. Kaso ay hindi na pagtutuunan ng pansin. Gawa ng abala ito lagi sa negosyo namin, yung pagtitinda ng tuyo. Hindi na kaila sa mga taga-Cadiz ito dahil bansag talagang lugar na may mga maraming tuyong isda. Dito nang gagaling yung mga inaangkat ng ibang lugar, kagaya ng Dumaguete, Cebu, Bacolod, Iloilo at Mindoro. Mura lamang kasi ang mga tuyong isda sa Cadiz. Bali ayon. Nang gabing yun ay umalis na kami. Ang buong akala ko, pagkalayo-layo ng pupunta namin, gawa ng si Lolo, dala niya na naman ang buyot na. Gawa ito sa buli, naroroon lahat ng mga kagamitan. Maging yung bolo, nakausli pa yung hawakan. Tapos ay may isang supot na buhangin. Sa kabilang baryo lamang pala ito. Malaking bahay yung pinuntahan namin, na para bang pinamumugaran ng mga elemento. Nakakakilabot ang loob nun. 2 palapag at ang lalaki ng mga haligi. Malawak ang sala at may 2 silid ito na nakikita ko sa itaas nun. Nakita ko din noon ang ilang mga katao. 2 bata at 2 sakto na sa edad na para bang mag-asawa. Ang kausap ng lolo ko ay itong 2 matanda na bumisita sa amin. Babae at lalaki pero yung lalaki ay parang may sakit sa baga. Nakaangat kasi ang balikat at ang payat nun. Itago na lamang natin ito sa pangalang Manang Alma at Manong Bako. Halata sa nakatira doon na may kaya sa buhay. Bagamat nakakatakot ang bahay na yon,
Pero alam kong mamahali ng mga kagamitan. Lalo na yung aranya na nakabungad mismo sa gitna ng sala, kung saan naroroon ang antigong muebles. Marami ding rebulto at banga doon na siya namang dahilan kung bakit ingat na ingat ako, dahil baka masagi ko pa at mabasag ito. Ilang saglit lang matapos ang pag-uusap, tinawag ako ni Lolo. Ang sabi nito sa akin, doon daw kami sa likod ng bahay. Nagtanong naman ako kung anong gagawin namin doon, pero pinandilatan lamang ako ng mga mata. Kaya naman sumunod na lamang ako sa kanya. Kasama namin ang matandang si Manong Bako na para bang mamamatay na. Panay duwak yun ng ubo. Hawak-hawak niyang dibdib. Napapatakip nga ako ng bibig nun gawa ng baka nakakahawang sakit niya. Hanggang sa nakarating kami sa likod. Pagkahaba pala ng bahay na yon. Ang laki ng gilid, lalo na sa likod banda. Tapos ay may maliit na bahay sa likod na para bang bodega. Pero naka-open type ito na para bang malaking kamalig lang. Sa gilid nun, may napakalaking puno ng buli. Tapos ay kinakapitan ng malaking puno naman ng balete. Ang lapad ng nasakop ng puno ng baleteng yon. Umabot na nga mga ugat nito sa dingding doon sa likod ng bahay. Parang dambuhalang pugita yung mga ugat nito. Ismael, gaya ng nangyari nung mga nagdaan, dito na rin ang galing ang panggagambala. May alam ka na ba sa kung anong nilalang yung nananahan dito? Tanong ni Manong Bako nun. Hindi pa ako sigurado. Basta pinaghahandaan ko lang kasi nga alam kong malalakas na elemento ang namamahay dito. Baka hindi ko kayanin eh. Kaya nga noon, di ba? Sinabi kong pagbalik ko na lang itataboy. Tumango naman ang matanda nun. Ang lolo ko naman, nilibot nito ang puno ng buli. Bit-bit ng lolo ko noon ang flashlight na ipinahiram sa kanya ng matandang si Bako. Ilang saglit pa ay bumalik na si Lolo. Sinabihan niya si Mang Bako na siya na umano ang bahala. Titingnan ng lolo kung lalabas ba ang maligno sa gabing yon. Pagkatapos noon ay kinausap ako ni Lolo na doon muna umano kami matutulog. Kung nakikita ko umano yung papagay, ilagay ko umano yung mga gamit ko doon. At kung gusto ko magpahinga, magpahinga na dahil may gagawin pa umano siya. Umalis na noon ang matandang si Bako. Kami na lamang ng lolo ko sa likod. Wala namang problema sa akin ng mga sinabi ng lolo. Tsaka maayos naman ang papag doon. Bali, katre yun na pinutulan ata ng paa gawa ng halos humalik na ito sa lupa. Basta malapad yun. Nasa bandang kanan ito ng bahay sa likod. Tapos sa kabilang banda, doon naman ang malaking buli. Nilagay ko ang mga kagamitan ng lolo at dahil sa may mga alikabok ay tinagpas ko pa ng tela ang katre na yon. Nakita ko ang lolo na sumisiga, malapit sa puno. Nanonood lamang ako sa kanya hanggang sa lumapit ito sa akin at sinabi niyang kung ano umano ang makikita ko, huwag daw akong matatakot. Manood lamang umano ako hanggat maaari nun. Medyo kinabahan ako noon kasi nga napakaseryoso na mukha ni Lolo na para bang may matutunghayan talaga akong kakaiba. May ilaw naman doon sa likod. Bumbilya lamang ito na wari ko pa'y kalalagay lang. Kasi nga, bago pa ang mga wire nito. Nakatapat mismo yon sa kung saan naroroon ang papag na ito. Ang katabi naman ng papag na yon, mga lumang kagamitan. Halo-halo. May bisikleta, may mga parte ng sasakyan, may mga gamit ng hardinero at iba pang kasangkapan doon na sobrang luma na. Para pang may ahas doon eh. Ilang saglit pa ay bumalik yung matandang si Bako. May dalang termos at 2 garapon. Kape at asukal yun. Kasama nito ang isang batang babae na tingin ko, kaidaran ko lang. May bitbit naman itong unan at malaking kumot. Nilapag niya yun sa papag. Sabi ni Mang Bako, gamitin daw namin yon at kung gustong mangapi lamang umano.
At kung may kinakailangan pa, ay tawagin lamang umano sila sa loob nun. Pagkaalis ng bata, nakita kong lumapit si Mang Bako kay Lolo. Nag-usap sila hanggang sa nakita kong may iniabot na pera yung matandang yon. Naisip ko na baka binabayaran si Lolo sa kanyang ginagawa. Ilang beses ko na kasi itong nakita na inaabutan talaga siya ng pera sa mga naging pasyente niya. Noong lumalim ng gabi, si Lolo noon ay bigla na lang nawala. Hindi pa nagpaalam ito kung saan pupunta pero bago siya mawala, panay sipat niya sa akin na para bang matatawa. Ang nangyari, ako na lang mag-isa doon. Nung una, hindi pa ako natatakot. Kaso, ang tagal nitong bumalik at may naririnig na ako doong mga kagaskas. Tinatawag ko si Lolo. Kaso hindi ito tumutugon nun. Gusto ko na nga noong pumuslit sa harap ng bahay kasi nga natatakot na talaga ako. Hanggang sa pinili ko na lamang humiga sa papag. Tapos nagtalukbong ako ng kumot. Napakapanghipa nun. Tingin ko labahin na yung kumot na yun pero pinagtiyagaan ko na lamang. Amoy pawis pati yung unan. Yun bang panis na at matagal na hindi nalaban. Mayaman pa naman yung mga nakatira pero mga damak kong tawagin. Yung mga tunog na naririnig ko, kasama na rin ang kakaibang tinig. Para bang humahagikik na tao. Kaya nga panay bangon ako at baka may tao sa paligid pero wala naman akong nakikita nun. May mga kalabog pa ng bato na parang binato ang tugkaran ko. Kasabay naman noon ang tinig na parang galit na aso. Tapos ay hagikik ulit. Hanggang sa inabot na yun ng madaling araw, lumalamig na ang paligid. Pero hindi pa rin bumabalik si Lolo. Hindi naman ako makatulog gawa ng takot na takot ako nun. Sa hindi malamang dahilan, bigla na lamang may parang humawak sa binti ko. Nakakumot ako niyan pero dama ko talaga na may kamay na humawak nun. Kaya naman hindi ako magkamayaw sa kakapumiglas nun at nasagi ko pa ang mga garapon. May nakita akong mabilis na tumakbo patungo sa buli. Hindi ko maklaro kung ano yon. Sumigaw na talaga ako. Sinipat ko si Lolo. Naroroon ito sa gilid ng malaking puno na kasandal. Sinabihan pa ako nito kung bakit ako nag-iingay at sinabi ko naman sa kanya na may kung anong humawak sa akin nun. Pinagtawanan lamang ako. Baka sa takot ko lamang umano yon. Bakit kasi hindi ka sumasagot sa tuwing tinatawag kita, Lo? Hindi ka rin nagpaalam na nandyan ka lang pala. Pinagkakatuwaan mo ba ako, Lo? Ikaw yung humawak sa akin, no? Wala namang ganyanan, Lo. Hindi nakakatuwa. Hindi sumagot si Lolo. Inangat niya lang ang kamay niya tapos nakatapat ang daliri niya sa bibig nun. Ibig sabihin ay huwag akong maingay. Gawa ng nararamdaman niya na umano ang elemento. Ako naman noon dahil sa natakot sa mga sinabi niya, hindi ako umalis. Tumabi at sumiksik ako kay Lolo. Ano bang nangyari sa'yo, Apo? Ba't ka ba natatakot? Ano bang sabi ko, di ba? Kapag may nakita kay huwag ka matakot. Ngayon wala ka pang nakikita, takot ka na. Bumalik ka dun sa papag. Mana ka talaga sa tatay mo. Wala akong nagawa noon kung hindi ang bumalik na lang. Basta, hindi na ako natulog noon. Nagkape na lamang ako. Kinaumagahan ay doon pa ako nakatulog. Alam ko na kasing wala nang dapat katakutan dahil may araw na. Pero malakas talaga ang kutob ko na pinagkakatuwaan ako ni Lolo noon. Akala ko noon, pagkagising ko ay uuwi kami kaso hindi pa. Ayon kay Lolo, aabutin kami ng 2 hanggang 3 araw doon. E di yun, nagreklamo na ako. Na kung maaari ay doon na lamang ako sa loob ng bahay. Pumayag si Lolo.
maging yung may-ari. Kapag gusto ko daw sa loob ay walang problema. Doon na lamang umano ako sa muebles. Para akong baliw doon. Hindi ko alam ang gagawin ko. Lalo na't si Lolo ay hindi naman ako kinakausap. Abala siya sa likod. Minsan ay umaalis pa ito. Pumapasok sa gubat. Gubat na kasi yung ilang distansya mula sa may likod. Walang kabahay-bahay doon. Yung mga tao pa sa bahay ang tatahimik na para bang may mga sariling mga mundo. Ultimo yung mga bata doon na kaidaran ko lang. Hindi lumalabas ng silid nila. Nakikita kong parang takot lumabas yung mga yon. Pagsapit ng hapon, nag-aagaw ang liwanag at dilim. Nagtungo ako sa likod. Nakita ko si Lolo na dumating. Binudburan niya ng buhangin at abo ang likod ng bahay. Ang buhangin sa naaalala ko ay nakuha niya ito nang pumuslit kami sa isang isla. Hindi ko alam noon una kung bakit siya kumukuha ng buhangin. Pinabitbit niya pa ito sa akin na para bang gagawa ang lolo ng aquarium. Yun pala, pangontra pala ito. Doon lamang niya ipinaalam sa akin noong gamitin niya na sa mismong lugar na yon. Para sa kaalaman ng lahat, lamang lupa kasi sa gubat ang naroroon at naaasiwa umano ito sa buhangin na galing sa dagat. Lalong-lalo na kapag hinaluan ng abo. Ito yung pangontra sa mga lamang lupa sa mga liblib na lugar. Pero kapag nasa dagat banda umano, ibang pamamaraan naman yon. Pero para sa akin, pausok at tawas ng kadalasang ginagamit sa pangkalahatang pangontra. Kahit saan, pwedeng gamitin. Matapos niyang malagyan ng abo at buhangin, bigla na lang umalog ang mga sanga ng balete. Sabi ng lolo, ang lamang lupa umano ay nagagalit. Maaring magpakita ang mga ito lalo pat sa puntong yon, oras na talaga ng pagpapakita nila dahil takip silim na. Halong pananabik at pagkatakot ang nararamdaman ko. Hanggang sa ilang saglit pa, nakarinig ako ng mahinang paghangos. Napahinto ako sa ginagawa ko. Nagtitimpla kasi ako ng kape noon para kay Lolo. Pagsipat ko kay Lolo Ismael, nakayuko ito. Pero ang mga mata niya, nakabaling sa itaas ng buli. Dahil sa nagkaroon ako ng kuryosidad noon, kaya naman napatitig din ako sa itaas. Napatigil ako saglit sa paghinga, Sir Seth, dahil may nakita akong ubod ng pangit na mga nilalang. Dalawa yun, nakapatong sa malaking sanga ng balete. Napakahaba ng mga kamay. Yung mukha ay ang iitim na para bang oranggutan. Kumabig ng dahan-dahan patungo sa akin si Lolo. At noong ilang distansya na siya, ay nagsabi itong kumuha daw ako ng mga tangkay. Tinanong ko siya kung anong gagawin namin nun. Akala ko, hindi dyan nakatira yung maligno. Akala ko doon sa malaking bato sa gubat. Kasi nga, malakas din ang presensya ng lamang lupa doon eh. Itataboy natin yan, Apo. Pauusukan natin ang puno ng buli. Dalian mo, hanggat nandyan pa sila. Walang ano-anong kumuha kagad ako ng tangkay. May ilang panggatong naman doon sa likod kaya isinama ko na din ng mga ito. Maging yung mga piraso ng kahoy na nakatambak doon. Takot na takot pa nga ako gawa ng baka lumundag ang mga nilalang pababa. Pero ayon kay Lolo, hindi umano mangyayari yon dahil nalagyan niya na ng pangontra ang paligid. Tingin niya ay sapat na ang karga niya sa katawan para itaboy ang mga ito. Dagdag pa niya, mga sutil na agta umano ang nananahan doon sa puno. Ito yung klase ng agta na lumilipat-lipat ng tirahan. Katitira pa lamang umano ng dalawang yun doon. Tapos nanggagambala para palayasin ang mga nakatira sa malaking bahay. Nagpausok ang lolo. At parang may lindol noon kasi nga umaalog talaga ang balete. Maging yung puno ng buling na kinakapitan nito, umaalog din.
Mantakin nyo, makapal at mataba ang puno ng buli pero nagawang maalog ito nun. Nagkasigawan pa nga sa loob ng bahay. Gawa ng nakakapit ang ilang ugat doon sa dingding. Maging ang bahay ay umaalog din nun. Hindi basta-basta mga maligno. Kaya ganoon na lamang ang paghahanda ni Lolo. Gawa ng malakas talagang naroroon sa lugar. Nawala na yung mga nilalang pero naroroon pa rin ang pag-alog ng puno nun. Kasabay naman ang pagpapausok. Nagdadasal si Lolo Ismael ng mga kataga. Sigaw ng sigaw ito. Tapos punot sa kanyang bolo at winawas-iwas yun sa ere. Ilang minuto din yung ginagawa ni Lolo hanggang sa tuluyang nawala ang pag-alog ng puno. Tapos sinabi na ng Lolo na naglaho na ang presensya ng mga lamang lupa noon. Napalayas niya umano ito. Dagdag pa ni Lolo, dapat maputol ang buli maging yung balete sa lalong madaling panahon. Dahil posibleng bumalik ang mga nilalang na ito. At kapag nangyari yun ay hindi na ulit magagalaw ang punong yon. Dapat habang wala umano ang mga yon, patay na ang puno. Nagtanong naman ako kay Lolo kung kailan posibleng bumalik ang mga agta. Ayon sa kanya, kapag nabura na umano ang pangontra, malalakas umano ang mga yon. Yung mga uri ng agta na pumapatay ng tao. Akala ko nun tapos na, pero hindi pa pala. Maging yung nakatira umano sa gubat ay dapat palayasin. May humahatak daw sa loob ng gubat na yun ng mga elemento at ito yung malaking bato doon na nakita niya. Nagtanong naman ako sa kung anong meron ng batong yon at ang sabi naman ni Lolo, posibleng mutya umano yon. Gawa ng kung hindi pa ay hindi mababalot ng hiwaga ang lugar. Posible ding ito ang dahilan kung bakit napadako ang mga sutil na agta. Bukas umano ang huling araw namin doon pero kailangan muna naming sumaglit sa bato. Ayun, at matapos noon ay pumasok na kami sa loob. Kinausap ng Lolo ang dalawang matanda na bukas din ay ipaputol ang buli. Ipapaalis din yung balete. Sunugin hanggang sa maabo ito. Pumayag naman ang dalawang matanda. Nang gabing yun, matapos makapaghapunan, pinuntahan ng Lolo ang loob ng gubat. Sabi ko pa sa kanya ay sasama ako, gawa ng gusto kong makita ang bato. Pero hindi pumayag si Lolo. Bagkos ay matulog na lamang umano ako na maaga. Gawa ng bukas na lamang daw ng umaga ako isasama. Wala naman ako magawa noon kung hindi ang sumunod na lamang sa kanya. Doon ako sa loob ng bahay natulog, hindi na sa labas. Natatakot kasi ako na baka pagkatuwaan ulit noon. Kumbaga, matakot ng mga nilalang. Akala ko, safe ako sa loob, no? Pero hindi pala. Dahil kung gaano ka nakakakilabot ang karanasan sa labas, ganun din sa loob. Akala ko, bukas ang ilaw buong magdamag. Habang nasa muebles ako noon at nag-aantay ng antukin. Pinatay ng matandang si Bako ang ilaw. Hindi naman ako makareklamo. Nakakaya. Isipin nyo, malawak ang salang yon at ako lang ang natutulog. Tapos may kung ano-ano pang mga antigong rebulto na parabang mga buhay. Hindi ako nakatagal doon. Kaya naman binitbit ko ang kumot at unan at doon ako sa likod matutulog. Mabuti doon. Kahit nakadungaw ang kababalagan, may ilaw naman. Pero ayun, napagalitan ako ng Lolo. Gawa ng baka nakadistorbo ako sa bahay. Kumalampag kasi ang pintuan nang lumabas ako. Sabi ko naman kay Lolo, hindi ko kinakaya sa loob. Mas mukhang may nakatira pang elemento doon kesa sa labas. Ayun, doon nga ako natulog. Ginising na lamang ako noon ng Lolo madaling araw na at sinama niya na ako doon sa loob ng gubat. Nakita ko yung malaking bato. Parang sinlaki ng bahay ang batong yon. As in nakakakilabot tingnan.
Nasa gilid ito ng pangpang na parabang bahagi yun ng pangpang na gumuho. May nakalagay sa palibot nito, mga tumpok ng tangkay. Tapos may mga nakatarak sa lupa na patpat. Sabi ng lolo, siya umano ang gumawa noon. Inihanda niya na ang mga tangkay para sa pagpapausok. Nakapagtataka. Pumasok kasi sa isip ko bigla na paano naging mutya ang ganoon kalaking bato. Samantalang sa pagkakaalam ko ay maliliit lamang naman ang mga mutya noon. Ito na rin ang batay sa nakikita ko mga tangan ni lolo. Mga bato na kung tawagin niya, dignom at mga omo. Tinanong ko si lolo kung may ganun ba talagang mutya. Ayon naman kay Lolo Ismael, ang mutya ay hindi nababatay sa laki at hugis. May mga mutya ding dambuhala kagaya ng nakikita ko. Basta't nagtataglay ng hiwaga, mutya yun. Sinigaan ng lolo ang paligid ng batong yon. Tapos tawag ng mga kataga. Inabutan kami ng hapon dahil ayon kay lolo, nang lalaban umano. Umulan pa nga noon na siyang ipinagtataka ng lolo. Sa eksaktong takip-silim ang pag-ulan na yon. Kaya na ba nabahala si lolo dahil nagsimatayan ng siniga niya. Tapos ang ganitong pag-uulan sa hapon, sobrang lalakas daw ng mga nilalang. Hanggang sa walang ano-ano, may nagpakita. Malinaw sa mga mata ko, may liwanag pa. Babae ito, babaeng ubod ng ganda at puti. Napamura ang lolo dahil sabi niya, dapat ay hindi niya nalang itinaboy pa. Dahil diwata umano ang nakatira. Nakatayo lamang ito sa ibabaw ng bato at ang sabi ng lolo, umalis na kami doon sa lugar. Walang lingon-lingon ako noon habang tumatakbo. Nang makarating kami sa bahay, bagsak ng malaking buli. Nagpaalam na kaagad si lolo na uuwi na kaagad kami noon. Hindi ko alam kung bakit nababahala talaga siya sa babaeng diwata. Hanggang sa noong makarating kami sa bahay, ang sabi niya sa akin, hindi daw biro kapag diwata ang kinakalaban. Ipinagdadasal niya na lang na hindi mangbabati ito dahil sa oras na bumati ang diwata, wala umanong lunas ang sakit nun. Lumipas sa maraming araw pero wala namang nangyari. Kaya inisip ni lolo na hindi na manghahamak yung diwata. Marahil, naiintindihan niya ang sitwasyon. Nung nagka-interes na talaga ako sa panggagamot, tinuro na ni lolo lahat sa akin nun. Basta daw, huwag kong ipagsabi sa iba ang natutunan ko. Madulas kasi ang dila ng kabataan at dapat maging malawak na ako mag-isip. Huwag umano yung puro laro lang. Ibang usapan na yon kapag karunungan. Habang tinuturuan ako ng lolo, syempre, hindi ako nakakaligtas sa mga kakulitan niya. Naroroon pa rin yung tinatakot niya ako. Alam niyo Sir Seth, kung pwede ko lang saktan si lolo noon, sinaktan ko na talaga. Isipin niyo, pinapunta ba naman ako sa isang lugar, sa bandang Sagay, sa liblib na lugar kung saan makakakita daw ako ng mutya. Ito umano ang magiging unang gamit ko nun. Hindi siya pwedeng sumama gawa ng ako lang umano dapat gawa ng subok daw yun ng katatagan. Nasa 17 taong gulang ako nun. Kakatapos ko lang ng sekundarya at bakasyon. Dinitalya ng lolo ko ang eksaktong lugar pero hindi ko pwedeng banggitin dito. Baka kasi pagka-interesa ng lugar na yon. Para akong sundalong komplikado sa rekados ng mga panahon na yon. Bumiyahe ako ng habal. Hindi naman gaano kalayo kasi nga bukid ng Sagay at bukid ng Cadiz. Magkakaugnay lang. Hapon yun nang makarating ako at ang nasabing lugar, pangpang ito. At ang kukunin ko umano ay pusod ng gubat. Nasa isang puno ito sa tabi ng pangpang nakadikit. Mutya ng gubat umano yon. Hinanap ko ang sinasabi niyang puno.
Lawaan ito na ubod ng laki at nasa gitna ng puno na kadikit ang mutya. Matatanaw ko daw ito mula sa baba, gawa ng makinang yon. Nakita ko yon. Oo, nasa itaas nga ng puno ng lawaan. Pero ubod ng laki na. Sa isip-isip ko nun, ang hirap akitin. Naghanap ako ng paraan. May mga abaka naman doon, kaya gumawa ako ng lubid. Mga 3 dipa ata yung nabuo ko noon. Pinalibot ko ito sa puno sabay tali naman sa bewang ko. Sa mga lokal na taga-bukid ay alam nila ito. Iaangat lamang ang lubid, tapos hinihigpitan ko naman ito gamit ng pagtulak ng paa. Hanggang sa unti-unting uusad patungo sa may itaas. Hanggang sa makarating talaga ako sa gitna ng puno. Paglingon ko sa baba, nakakalula. Ang tayog na kasi ng narating ko. Nakita ko na noon ang sinasabing mutya ni Lolo. Ang gilid nito, bahay ng malalaking pukyutan, Sir Seth. Ito ang uri ng pukyutan na kung magalaw lang ng konti, sangkatutak ang aatake sa'yo. Napapamura ako nun. Gawa ng hindi ko na malaya na nasagi ko na ito. Mabutit hindi na bulabog. Wala man lang pag-abiso si Lolo. Dapat pala, nagdala ko ng tangkay para pausukan yon. Pero naroroon na eh. Ang nakapagtataka dyan, hindi naman makikita sa baba ang bahay ng mga bubuyog. Basta, bigla na lang nagkaroon. Yung nakadikit sa puno, batong itim na hindi ko mawari kung anong hugis. Batong itim pero makinang ng konti. Sinimulan ko ng kalikutin ito gamit ang itak. Nalaglag yon. Sinubukan ko itong saluhin pero nadulas ako at tuluyan kong nagambala ang mga bubuyog. Hindi ako magkamayo noon sa kakapumiglas. Napakarami nang umatake sa akin. Hindi naman pwedeng magmadali ako sa pagbaba, gawa ng ang hirap, at kapag nagkamali ako, ikakamatay ko yung paglaglag ko doon. Tiniis ko talaga yun, Sir Seth. Unti-unti akong bumababa, habang unti-unti naman akong pinapapak ng mga bubuyog na ito. Parang sinisilaban ng katawan ko. Napakainit ng bawat tama. Hanggang sa makarating ako sa baba at sumuksok ako sa damo. Doon sila nawala. Mura ako ng mura na para bang hindi ko na maramdaman ang kamay at mukha ko. Napakainit. Ilang saglit pa ay nakita ko yung bato. Nasa gilid lamang ito. Lumabas ako sa damuhang yon. Akma ko na sanang ilalagay ito sa may sisidlan. Nang bigla namang may kung anong kumakagaskas sa may bandang kakahuyan. Kasabay nito ay ang tinig na parabang tunog ng isang galit na kabayo. Hanggang sa walang ano-ano, nakakita ako ng malaking imahe. Anino lamang ito, pero napakalaki nun. Papalapit sa akin. Sakto pang dapit hapon, kaya alam kong elemento ito. Kumaripas ako ng takbo. Paglingon ko sa likod, sumusunod ang nilalang na yon. Hindi na ako magkanda o gaga. Hindi ko alam kung anong nilalang ito pero tingin ko may gagawin yung hindi maganda. Hanggang sa makarating na ako sa kalsada, doon palang nawala yon. Hingal na hingal ako. Halos himatay na ako sa matinding pagkapagod. Matapos makapagpahinga, kagad akong naghanap ng habal nun. Yung naghatid din sa akin ang nakita ko at gulat na gulat pa ito dahil para umano akong sinabuyan ng mainit na tubig. Namumulat na mamaga pa. Sabi ko naman sa kanya, sinong hindi kung isang batalyon ng bubuyog ang kakagat sa'yo, di ba? Nang makarating ako sa amin, bumungad kaagad ang lolo. Para bang baliwala lamang ang kalagayan kong ganon. Kinamusta pa ako at tinapik sa balikat. Tinanong nito kung nakuha ko na daw ba.
Sabi ko, pero may mga bubuyog nga. Tumawa ng tumawa si Lolo. Marami na daw nagtangka na kunin ng mutya doon pero hindi nila sinubukan dahil sa napakasilyado umano ng bantay. Yung bubuyog umano ay hindi normal na bubuyog yun. Sabi ko na nga ba, gawa ng bigla na lang lumitaw yun eh. Ang ikinagalit ko noon ay nung sabihin ni Lolo na sinadya kong hindi ka sabihan na may lilitaw na bubuyog. Baka umatras ka eh. Tapos may bantay doon na tikbalang. Papatay yun ng sino mang magtatangka sa mutya. Nakita mo ba yun? Galit na galit ako noon. Gusto ko na talagang sakta ng matanda. Sino bang hindi magagalit, diba? Hindi niya sinabi sa akin ng lahat ng yon. Kung hindi ako nakaligtas, nako, patay ako. Tinanong ko si Lolo kung anong silbi ng mutya na yon. Kung anong mutya ng gubat ito. Gawa ng parang hindi naman yun mutya. Parang tipak ito ng aspalto. Ayon kay Lolo, bulalakaw daw yon. Malakas na mutya at isa pa, mamahalin din yan kapag binenta. Mas mahal pa umano ito sa ginto. Nagtimpi na lamang ako noon sa inis ko kay Lolo. Isinilid ko lamang yung mutya ng bulalakaw sa maliit na tela at ginawa kong habak. Para kahit papano, magamit ko bilang proteksyon lang. Hanggang doon lang, parang palamuti kumbaga. Lumipas pang ilang araw, may umugong na balitang may gumagalang aswang. 3 ang mga ito kung saan mga bata ang punterya. Nakita sa bukid ng Kanlaon, sa tapat mismo ng Salvador Benedicto. Isang bata na umanong nabiktima at ayon sa mga nakasaksi, may dala umanong galon ng 3 aswang na ito. Kinukuha umano ang dugo ng mga nabibiktima. Nakapagtataka, bakit may galong dala kung namimiktima man lamang? Dapat lapa na kaagad, diba? Kumbaga, kain kaagad sa biktima. Base nga sa salaysay ng Lolo noon, baka hindi talaga aswang. Mga residente lamang na nangingidnap at kinukuha ang dugo ng isang biktima para ihalo sa mga ipinapatayong malalaking establishmento, kagaya na lamang ng mga tulay. Hanggang sa isang hapon nun, may lumapit kay Lolo. Isang ale. Naroroon sila sa kusina nag-uusap. Nakikinig lamang ako. Kasalukuyan ako nung naghahanda ng mga papeles ko gawa ng mag-aaral na ako noon ng kolehiyo sa Bacolod. Ayon sa babae na ito, namataan daw ang mga di umanong mga aswang sa lugar namin. Kaya napadako yung babaeng yun para magbigay alam. Hindi nagtagal, umalis din yung babae, tapos tinawag ako ni Lolo. Ang sabi niya sa akin ay susubukan daw naming tugisin ito sa loob ng 5 gabi. Namataan daw ito doon banda sa sentro ng Cadiz. Ang ilang mga tao doon ay natatakot na. Dagdag pa ng Lolo, maaaring hindi lang kami ang susubok na tugisin ng mga ito dahil marami ding albularyo sa lugar na yon. Bukod pa dyan, may mga tanod at ilang residente. Nang gabing yon, umalis kami ng Lolo. Dala ko noon ang bolo niya. Nakasukbit lamang sa likod ko. Si Lolo naman ay may bagong itak. Kabibili niya lamang sa isang tabo doon sa amin. Kagaya ng ginawa niya sa bolo, ganun din ang ginawa niya sa bagong itak niya. Nga pala, ipapaliwanag ko sa inyo yung isinasagawa ni Lolo noon sa bolo niya. Ang ginagawa niya ay pagkakarga pala ng gamit. Kasi ang hawakan ng bolo ay dignum. Lahat naman ng dignum, basta lihitin mo lang, malakas humatak ng enerhiya. Ritual yon at may simbolo ito ni Solomon. Di ko nga lang nakita kasi nga natabunan ng lupa yon. Kaya masasabi ko na itong bolo kapag tumama talaga ito sa kahit anong nilalang, yari talaga. Makamandag pa ito sa tari ng manok.
Ayun na nga, nakarating kami sa sentro. Maaga pa yun pero wala na akong nakikitang tao na gumagala. Halatang takot ang mga taga ron. May mga nakikita akong tao pero kagaya namin ay nakaatabay din ang mga ito. Nagdadalawang isip talaga ako nun kasi nga parang hindi totoo na nakarating na sa Cadiz. Baka pakana lamang ito ng kung sino kaya nabubulabog ang lugar nun. Oo at naniniwala ako sa kanila. Pero posible bang makarating sa amin kagad? Yun lang ang pananaw ko ng mga sandaling yon. Pero sa nakikita ko sa lolo ko, napaka-agresibo niya. Habang naglalakad nga kami noon, panay buka ang bibig tapos nagdidikta ito ng direksyon. Ito naman ang pinupuntahan namin. Ang layo na ng narating namin. Mantakin niyo, binaybay namin noon ang daan pero sa masukal kami banda. Kumbaga, sa mga gilid-gilid. Baka kasi naroroon nagtatago lamang ang mga gumagalang yon. Siguro ay nagkataon lang, Sir Seth. Paano ba naman kasi? Nang mapadako na kami doon banda sa tulay, sa hangganan ng isang barangay sa Cadiz, nakakita kami ng 3 tao. Nakatambay ang mga ito sa gilid ng tulay, sa baba banda kung saan hindi makikita sa kalsada. Kinalabit ako ng lolo. Sabi niya, tambayan daw namin sa dulo ng tulay, sa may bandang railings doon. Umupo daw kami doon. Nasa baba lamang yung 3. Pakiramdaman daw namin kung anong gagawin. Ginawa namin yon. Pero nagtabako pa si lolo. Nakaupo ito. Kwento-kwentuhan kami. Tawanan na kunwari ay wala lang talaga. Ang lakas pang makabanat ng lolo na yung biro niya sa akin na sobrang sasakit. Personalan na kasi. Matagal daw akong nagpatuli. High school na dahil duwag daw. Pero pinalagpas ko na lang yun. Hanggang sa nakita ko sa gilid ng mga mata ko na kumikilos na yung 3 tao patungo sa likod namin. Mahinang sinabi ng lolo ko na humanda na daw kami. Hanggat maaari, huwag magpapahuli. Siyempre, kinakapa ko na noon ang bolos sa likod ko. Nung malapit na yung isa, binanatan ko na kaagad. Tinamaan ko ito sa bisig niya. Napaatras yun at narinig ko ang pagdaing nito na para bang igik ng malaking baboy. Doon namin nakumpirma na aswang nga ang mga yon. Yung 2 ay nasa baba. Inaalalayan nito yung napatamaan ko ng bolo. Nagsisisigaw na si lolo noon. Malakas na sigaw para may makarinig sa amin. Bumaba ang lolo doon sa tulay at sa maniwala man kayo o sa hindi, dumapa ang mga ito. Umangil na parang baboy. Nakakapangilabot yon. Hindi ko naman makita ang mukha gawa ng madilim sa bahaging yon. Si lolo ay hindi man lamang inalintana ang mga ito pero nag-aalala ko sa kanya. Kaya naman bumaba na rin ako nun. Yung isang napuruhan ko, gumapang pababa sa ilog na para bang tatakas. Hanggang sa may ilang mga taong dumating. May mga hawak silang mga pamalo. Sabi naman ng lolo, harangan umano ang mga ito sa kabilang parte ng tulay dahil tatakas ng isa. Tumakbo ang mga ito at nakita kong bumaba na sa kabilang parte. Hanggang sa lumapit si lolo doon sa 2 nilalang. Umatras naman ang mga yon. Nang tamaan ng ilaw ang muka. Ayun, nakakatakot. Para bang lusaw na laman. Napakapangit. Nakausli pa ang mga ngipin ng isa na parang sira-sira pero napakatulis na mga ito. Ilang saglit pa ay inambahan na ng lolo ng pagtaga. Gayun din ako. Pinagtatagpas ko ang mga yon. Atras lamang sila ng atras hanggang sa makarating kami sa ilog.
hanggang sa umabot na kami sa tubig sa kakahabol sa mga ito. Yung 2 tao naman sa kabila, hinaharangan nila yon. Ang lolo ko noon kasabay ng paghahabol niya ay unti-unti na itong nag-uorasyon. Bumaba ako ng ilog. Tagatuhod lang naman ang lalim. Naabutan ko ang isa. Nataga ko ito at napuruhan yun sa may likuran. Pero nakatungtong ito doon sa lupa sa kabilang banda. Mabilis itong kumaripas ng takbo. Hindi naabutan ng ibang mga kalalakihan. Yung 2 naiwan, sobrang ilap. Napatamaan ko na nga yung isa pa sa bisig pero napakalakas pa rin. Hanggang sa 2 na ang nakatakas nun. Pero yung isa ay naipit sa malalim na tubig. Kaya ayon, nang tumawid ay pinagpapalunan ng nasa kabilang banda. Nabutan din ito ng lolo. Pinagtataga niya yon. Pero nanglalaban pa rin. Sobrang kunat ng katawan. Nasusugatan ng lolo pero hindi malala. Sinabi ng lolo sa mga taong may dalang pamalo na sundan yung mga nakatakas. Kami na umano ang bahala sa isa nun. Mabilis na umalis sa mga ito. Hanggang sa umahon na sa tubig yung naiwan. Dito, wala na talaga itong kawala. Nagmamakaawa itong wag siyang patayin. Nag-an yung tao na yon. Dagdag pa nito, may pamilya umano siya. Sabi naman ng lolo, kung iniisip ba umano ng mga ito na yung mga biktima, may pamilya din ba? Hindi ka makapagsalita, ano? Nagmamakaawa. Naawa ba kayo sa mga biktima nyo? Marami kayo, ano? Hindi nagsalita ang nilalang. Nagpapalinga-linga ito na wari ba'y tatakas. Ako naman ay hinaharangan ko yon. Hanggang sa nag-usal ang lolo sabay ihip sa itak niya. At pagkatapos noon ay tinagayon ng lolo sa leeg banda. Halos mahiwalay ang ulo nito na siyang kinamatay niya. Sabi ng lolo ay dalhin umano namin sa liblib yon. Ililibing. Tinanong ko naman si lolo kung bakit ililibing. Hindi ba dapat ipapakita sa mga tao yon? Sabihin na napatay na yung isa sa mga aswang. Hindi mo ba naiisip? Krimen tong ginagawa natin. Tingin mo paniniwalaan kaya tayo ng kinauukulan? Lalo pat wala siyang sandata eh. O ilibing na natin to. Wala akong nagawa noon kung hindi ang sumunod na lang. Tama naman si lolo. Yung 2 tao na humabol doon sa nakatakas. Wala akong alam kung ano nang nangyari sa mga yon. Sa masukal na parte namin itong inilibing. Malayo sa tulay. Kinabukasan ay may bumisita sa bahay nun. 2 lalaki. At ang sabi ng mga ito ay sila umano yung mga tumulong kagabi. Hindi nila naabutan yung 2. Sobrang layo umano ng narating nila. Humingi pa nga umano sila ng tulong sa nadaanang bahay nun. Nagtanong ang isa kung anong nangyari doon sa naiwan. Ay naman kay lolo, nakatakas din. Kahit na yung totoo ay patay na yon. Dagdag pa ng lolo, sabihan ng mga tao na makakausap na wala nang manggagambala. Gawa ng nataboy na umano. Bahala na kung may maniwala man o wala. Tumango naman ng 2 at umalis na mga yon. Doon, nalaman namin na hindi lang iisang grupo ang mga aswang. Dahil may nangyayari din pala noon sa lugar ng Bais, Manjuyod at Bindoy. Sa kapanahunang yon ay parang sabay ang insidente ng pagpapakita ng mga nilalang. Pero wala pa namang nabalitaang napatay sa mga lugar na nabanggit. Hanggang sa nakarinig na lamang kami ng balita na may nakapuksa din sa isang grupo. Nilihim din ito, pero napag-alaman na ang pangunguha ng dugo ng mga ito ay negosyo. Aswang ang mga ginamit na mayayamang tao. Kasi nga, maiilap at mahirap ito tugisin. Siguro, may isang parang namumuno sa mga nilalang.
kaya nagkaroon ng koneksyon ng mga mayayaman. At ang dugo daw, inihahalo nga sa mga establishmento. Tama si Lolo. Wala kaming kibunon, pero hindi pa rin natapos ang pagmamasid namin at pagmamatiyag. Umaabot pa nga yun ng 1 linggo dahil baka bumalik yung mga kasama ng napatay namin para gumanti. Pero sa kabutihang palad, wala namang nangyari. Hanggang sa nag-aral na lamang ako ng kolehiyo, wala na. Natahimik na rin ang balitang may gumagalang aswang. Nga pala, uso talaga noon ang pagdudukot ng mga bata at yung mga taong gumagala sa gabi. Kumbaga, kidnapping. Ang daming nawawalang tao at hindi na natatagpuan pa. Ang pinakamalapit na dahilan umano ay ang pagtatayo ng mga establishmento. Sa kapanahunan yun pa naman napakaraming ginawang proyekto. Kagaya ng tulay, kalsada at marami pang iba. Ito po ay bahagi ng karanasan ko. Pangkalahatang karanasan ko kung paano ako nahubog bilang biyasa, kung paano ko naiintindihan ang kababalagan, misteryo at hiwaga. Lahat ng ito, dahil lamang sa lolo ko, nakabilang sa angkan ng mga albularyo. Maraming salamat mga kagiliw sa pakikinig. Madako naman tayo sa shoutout request. Explain ko lang po ulit mga kagiliw na hindi na tayo madalas nagpapa-shoutout. Siguro mga every 2 weeks or twice a month. Yun. Tapos next month, nasa bakasyon pa ako. Actually, this week, last week ng September hanggang next month, nasa bakasyon ako. So, hindi ko mababasa lahat ng shoutout nyo agad-agad. Pero kung willing kayo maghintay, masasama natin yan. Okay? Shout out sa mga bagong member: Taji Demesilio, Monica Maximo, Stephanie P. Baring, Alfred Eugenio, and Lovely Poral. Happy 2nd month kay Rand Balon. Happy 3rd, Ana LJ Official and Pao Bello. Happy 4th, Nadia Cabalar, Dermalin De Leon, and Demetric De Aros. Happy 5th, Maria Angelic Orteza. Happy 6th, Romeo Tudas. Happy 8th, Chris Gavan and Jason Lopez. Happy 9th, It's Hanoi. Happy 10th, Aprilin Almencion. Happy 12th, Maria Victoria. Happy 14th, Ben Chris Hermieda. Happy 15th, Gemeline Custudio and Princess Lish. Happy 18th, Sassy. Happy 19th, Jane Pagobo and Richard Diogenes Cipriano. Happy 20th, M. Cali Bautista and Flores Judge Labdo. Happy 21st, Timmy Stories and Vlogs. Happy 22nd, Ikay and Maylani Milar Matalobos. Happy 23rd, Naya Smith. Happy 24th, Inali 8519 and Rina Candano. Happy 25th, Zeus Paul Zaragoza and Zombisha 125. Happy 26th, Sabina Magdaleno and Chubby Arnie. Happy 28th, MCZ, Miss Francis Binalfaro and Listan. Happy 30th, Marikit Nakariktan and Irene Dutimas. Happy 31st, Mabel JL. Happy 32nd, Annalyn Cabunilas, Iggy Phoenix and Sturdy Builders. Happy 33rd, John Lou Official and Micaela Polmones. Happy 35th, Andre. Happy 39th, Thelmo Loves, Maris. Happy 40th, Esel Bautista. Happy 41st, Widmart Soriano. Happy 43rd, Nala 15 Evangelista. Happy 45th, Pidotsky TV. Happy 46th, Cairo Sarangkin and Legaya Punay. Happy 48th, Carmelita Mabanag. And happy 50th, Catherine Abilinosa. Sa mga nag-message naman, Sir, ako nga pala si Claren Espia. Palagi po kami nakikinig sa mga kwento nyo. Pa-shoutout po sa whole family ko na kasama ko palaging makinig ng mga kwento nyo sa YouTube. Shoutout po sa father ko na si Orlando Espia at yung mother ko na si Clara Espia. Pati na rin po sa mga kapatid ko na si Claudette Espia at si CG Espia. Pa-shoutout na rin po sa kaibigan ko na si Wella Rose Consular na nag-suggest na pakinggan ko yung mga magagandang kwento nyo sa YouTube. Claren Espia, thank you po. Pa-shoutout po kay Mary Jane Harina, lagi po siyang nakikinig sa inyo. Gabi-gabi, walang palyang pakikinig sa inyo. From Mayan Obensa. Pa-shoutout po kay Lorenza Obensa.
Nako sir, nayanggaw ko na huyan siya sa pakikinig sa inyo. Mapaaraw man o gabi. Walang sawa siya sa pakikinig sa inyo and madalas niyang pakinggan sir ay yung proyekto ni Thelmo. Gustong gusto niya makinig doon. Nakita niya daw yung pangyayari. Salamat from Jacqueline Harina. Nako, ano to? Magkakilala. Magkasunod eh. Good eve sir. Pa-shoutout po sana sa anak kong palaging nakaabang sa'yo. 11 years old lang po pero halos hindi buong araw niya nang hindi pakikinig. Sobrang nakaabang siya palagi sa kwento mo. Sana mapansin mo po kami. Maraming salamat. From Leona Rhea Sikig. Tama ba? Sikig. Sir, pa-shoutout sa mga taga-Kapul Northern Samar from Erica Gordon Manuel. Pa-shoutout po sa sunod na kwentong aswang silent listener mo ako since 2020. Nakailang palit na po ako ng cellphone pero hinahanap ko talaga yung page nyo. Naging habit ko na kasi pakikinig sa'yo. OFW po ako from Kuwait. Pa-shoutout na rin po sa mama ko sa Gera Sanday. Nahawa ko din po noong umuwi ako. Nagagalit pag pinapatay yung kwento. Famaya. Thank you. Shoutout kay Ryan Edelo Lorica. Sir, pa-shoutout sana si Micaela Paborito from Dumalag. Capis from Lealin. Si Hanoy po ito, avid listener mo at member. Pa-shoutout naman po sa amin ng kambal ko na si Heidi Calpotura Directo at Ramon Calpotura Jr. Birthday namin, belated happy birthday, September 8, belated happy birthday po. At sa kapatid kong bunso, si Princess Calpotura, September 11, belated happy birthday din Princess. 11 din siya, atin na ang buwan na to and beyond mga kapatid. Stay safe sa atin lahat. God bless din sa iyo, Sir Seth. Maraming salamat. Maraming salamat, Ma'am Hana Nieto. Thank you. Sir, bagong member ako ng Nathaniel. Pa-shoutout sa susunod na story from Isabella. Thank you, Ma'am Stephanie Pasyon Bareng. Pa-shoutout po Sir Seth sa next video from Ram Alenrob. Pa-shoutout po Sir Cagayan de Oro, Arman Cuino. Sir, pa-shoutout lagi po nakikinig sa mga kwentong ninanarate mo simula paggising hanggang pagtulog. Pa-shoutout din sa asawa at anak ko na sina Bienvenido Galvez at Viera Kele Galvez. Raquel Galvez po ng Umingan, Pangasinan. Thank you. Magandang gabi sir, pabati naman kami dito, Abis Lumpia Rapper. Palagi po kami nakikinig sa YouTube. Tsaka pabati naman sa asawa ko na si Ana at sa anak naming si Margo. Maraming salamat from Joseph Ocampo Garcia. Magandang gabi sir, pa-shoutout po ulit. Sabay pabati na rin happy birthday sa kambal ko na si Hana Nieto at sa kapatid ko na si Bruce. Maraming thank you po ulit from Heidi Directo. Ito si Ma'am din, yung kakambal kanina ni Ma'am Hanoy. Sir, pa-shoutout kay Alex and Susan Suganob. Always nakikinig na stories pampatulog from Alisu. Sir, pa-shoutout po sa YouTube story mo. Gustong gusto ko makinig ng kwento mo habang nasa trabaho. Salamat from Andre Gomez. And last but not the least, shoutout kay Rayan Rose Agustin. Batang listener natin. Maraming salamat sa pakikinig. Magpakabait at mag-aral mabuti, makinig kay mami, kay mama or kay nanay ba. Yun lang. Maraming salamat mga kagiliw. Happy weekend po sa inyong lahat.